Bago tayo magsimula mga tropa, gusto ko muna magpasalamat sa inyo dahil 16,000 subscribers na ako. At maraming salamat sa mga patuloy na nagko-comment dyan, sa mga nagtatanong. Dahil sa inyo rin ako humuhugot ng mga videos kung ano yung magiging topic ko the next day na mga upload ko. Maraming salamat sa inyo. Mga tropa, inuulit ko din, nag-o-offer ako ng crash course. Kumbaga, magkakaroon tayo ng 2 hours video conference kung saan mag-uusap tayo, magkukwentuhan tayo, and after nung video conference natin, pwede kayong magtanong anytime, anywhere, or kung may mga kung ano-anong tanong ninyo na gusto nyong sagutin ko tungkol sa printing business, sasagutin ko mga tropa dahil binayaran nyo yung experience na yon. At ngayon mga tropa, meron na tayong 2 member, pero etong ino-offer ko na crash course as in one-on-one lang tayo neto at limited slot lang yung ino-offer ko para hindi tayo sobrang dami. Again, one-on-one to, para to sa mga as in zero knowledge talaga for printing business na gustong medyo kahit papano mabilisan nilang malaman yung mga bagay-bagay para makapag-start sila. And i-message nyo na lang ako para sa mga ibang katanungan mga tropa tungkol dito nga sa ino-offer ko. And anyway, eto na yung magiging content natin. Mga tropa, alam ko matagal nyo na tong inaantay kung papaano ba magkaroon ng customer dito sa ating printing business. Eto, isi-share ko lang kung ano yung naging journey ko. Maaaring hindi working sa inyo to, maaaring working, pero alam ko kahit papaano magkakaroon kayo talaga ng idea dito kung papaano kayo magkakaroon ng customer or kung papaano yung magiging diskarte ninyo. And eto na yon. Mga tropa, unang-una rin sa lahat, bago kayo magsimula ng kahit na anong business, kahit hindi printing business, sabihin na natin ng coffee shop, milk tea shop, burger shop, or eto ngang printing business, kahit papaano aralin ninyo yung mga tao sa paligid ninyo, kung ano yung mga pangangailangan nila, kung sa tingin ninyo magugustuhan ba nila yung i-offer mo na serbisyo, 'di ba? And ako kasi sa experience ko, sobrang tagal ko nang nagba-vlog, as in hobbies talaga, hobby ko talagang mag-vlog, mag-video, kung ano-ano, meron na akong motovlogging, meron na akong gaming channel. Kaya naman talaga para sa akin, pasok yung pagkakaroon ng sticker printing business. And etong sa sticker printing business or sa printing business, iisipin mo muna kung ano yung number 1 na magiging pinaka main product mo. So syempre wala ka pang idea na halimbawa nga gusto mo ng sticker printing. Magsisimula ka muna sa pagdo-document printing, ID printing bago ka makapagsimula ng mga crafting. And magpo-focus ka lang muna sa isa kasi ma-overwhelm ka masyado niyan Isa lang muna, and yun sa naisip mo na isa na main product mo, isipin mo na din kung sino yung mga possible mo na maging customer. Eto mga tropa etong mga sinasabi ko, pwedeng mangyari to or gawin ninyo habang nag-i-start kayo at pwede ring mas maganda na bago pa lang kayo mag-start. So, ayun na nga, isipin nyo muna kung sino yung mga possible na magiging customer ninyo. Yun yung pinaka-maigi kasi para kahit papano meron ka ng timeline or meron ka ng possible na eto, magiging customer ko to. I-attract nyo na ng i-attract as in 100% na i-attract nyo kahit hindi ninyo maging possible na customer. Mga tropa, yung mga relatives ninyo, wag nyo nang asahan yan. Wag nyo nang asahan yan. Mas isipin nyo yung ibang tao yung magiging customer ninyo, mga tropa. Kagaya nga nung mga iba't ibang nakakasalamuha ko na motovloggers. Kasi mga tropa, yung setup ko, sobrang dami kong mga nakikilalang mga motovloggers, iba-iba talaga. Kaya kahit papano, na i-offer ko sa kanila yung sticker, diba? And halimbawa naman, nag-o-office kayo, may trabaho kayo sa corporate, sa private sector, simulan nyo muna sa mga pag-giveaways. Kumbaga, i-trial nyo na muna na bigayin sa kanila. And syempre, magkakaroon na kayo ng prospects sa susunod. Pwede nyo na silang tindahan. And kung nasa church kayo, diba? Kung nasa ministry kayo, so maaari nyo silang mabentahan din yung mga ka-churchmate ninyo. Kung medyo nasa youth club pa kayo, yung mga ganyan, or nasa praise and worship, etc. Diba? Diyan na mabubuo yung mga product na pwede ninyong i-offer. Kumbaga, meron na kayong possible na prospect. So, once na i-start mo na, 'di ba? Habang nagpa-practice ka, 'di ba? Yung mga pina-practice mo na kina-craft mo, magiging silbihan na sarili mong seminar 'yan 'di ba? Kumbaga, iti-train mo ng sarili yung sarili mo. So, yung mga kina-craft mo na notebooks, etc., kung ano-ano pa man, ipamigay mo sa mga possible mong maging kliyente and i-post mo 'yan kung saan-saan. Ganyan
ka magsisimula kasi mas maganda yung ganyan habang pinapractice mo, and wag mong iisipin yung mga kinakraft mo na sayang or nagkakamali. Kasama yan, part ng journey mo yan. And eto din, no, so nakapag-isip ka na ng mga kinakraft mo or balak mong i-craft na isa na product, mapa stickers or mugs printing. So kung i-execute mo na, dun ka na gagawa ng Facebook page. So kung wala ka pang Facebook page, merong kulang sa'yo mga tropa kung mag-i-start ka na. Kailangan mo talaga ng Facebook page kahit na print lang yung ino-offer mo, kahit ID printing lang. Mga tropa, digital era na ngayon. Hindi na kailangan pang manonood sa TV para lang malaman yung business mo. Yun yung kinagandahan sa era ngayon. Kailangan lang ng internet, ng cellphone, ng computer, makikita na yung business mo sa buong Pilipinas. Hindi mo na kailangan pang magbayad ng mga advertisement sa mainstream media, sa kahit na anong network para makilala yung pinakapangalan ng business mo, no? Nasa online na lahat. Sobrang libre lang yan, basta may internet ka lang, may cellphone ka lang, and ayan na. So halimbawa nga, ang pinaka-project mo pa lang, print lang ng bond paper, IDs, lahat yan i-post mo dyan sa pinaka-page mo, and yung mga magiging una mong customer, ipa-like mo yung page mo, ipapollow mo yung page mo, kahit na ID lang yung piniprint nila, Rush ID, or kung ano-ano pa mga bond paper. Usually yung mga student ngayon natutuwa sila kung nakapost sila sa mga Facebook page at kahit papano, sumisigat din sila. Ganyan yung gagawin ninyo. And syempre, wag kayong makikipag-transact muna gamit yung Facebook page ninyo kung nagsisimula pa lang kayo. Kasi mahina pa yung credibility niyan mga tropa. Kung baga hindi ka pa recognize dyan sa online. Kaya ang gagawin mo, yung mga una-una mong magiging customer, yung mga kapitbahay mo, pa-print, ipa-like mo sila dyan, diba? Eto talaga yung pinaka ginawa ko rin dati. Kasi nga, dahil vloggers ako ng mga motovlogging, mga kung anik-anik na ganyan, pumupunta ako sa iba't ibang group ng mga kahit na anong vloggers, message ko sila, wag kayong magpo-post sa pinaka-group kasi alam nyo naman yung mga admin ng group, gusto nila sila lang yung sumikat-sikat doon kapag medyo may nakita silang nagbebenta, 'di ba? Ganon ang gagawin niya. Wag kayong madalas na mag-post, and swerte nyo kung makakahanap kayo ng group na pwede kayong mag-post. Eto agaya na ito, no, meron tayong mga group, pwede kayong mag-post doon. So hanap kayo ng mga pinaka-niche na pwede nyong operan ng mga stickers. Mga tropa, wag kayong mag-chat ng mga sikat na vloggers kasi gusto niyan yung mga libre-libre lang. Mag-chat kayo ng mga papausbong pa lang na mga vloggers. Ganun yung ginawa ko dyan kay Bert Portes Vlog. Simula pa lang talaga mga tropa, wala pa siyang 10,000 subscribers. Ngayon 400,000 subscribers na siya. Sa akin pa rin siya umu-order mga tropa kasi nung simula pa lang, sa akin na talaga siya. Kaya mga tropa, ganun yung gawin ninyo. Maghanap kayo ng mga vlogger na magsisimula or nagsisimula pa lang na kahit papano meron ng views. As times goes by mga tropa, magiging parte na rin kayo ng journey niyan. Ganun yung gawin ninyo. Again, huwag kayong magchat-chat ng mga sobrang lalaking mga vloggers na tapos o-opera nyo sila kung gusto nyong mag-order ng sticker. Wag mga tropa. Buburautin lang kayo niyan mga tropa ko, sinasabi ko sa inyo. And ganun yung ginawa ko. Nagchat-chat talaga ako. Personal profile yung gamitin ninyo sa pagchat-chat. Syempre, makakabingwit at makakabingwit ka dyan. Sabihin na natin, sa isang linggo nun, naaagawa ako ng 4 na stickers or 4 na vlogger. Yung nakukuha ko, talagang sinatsaga ko, i-message sila ng i-message. Basta gawa lang kayo ng pinaka-template ninyo sa pag-message sa mga papausbong na mga vloggers, mga tropa. Ganyan talaga. And syempre, atakihin nyo rin yung mga, alam nyo yun, yung mga nagbi-business, naghahanap ng mga product label, ganyan. Ganyan yung ginagawa ko, mga tropa ko. And every once in a while, mga tropa, kapag medyo kumikita ako, sabihin na natin, meron akong kita na 200 na naitatabi ko, pwede kayong gumawa or mag-advertisement dito sa Facebook. Inuulit ko, hindi na kailangan pang gumasto sa mga mainstream media, sa mga TV, 'di ba? Para mag-ads. Sobrang yaman mo kung meron kang advertisement sa TV, mga tropa. Dito sa Facebook, sa social media, kahit 100 pesos lang yung pera mo. Sobrang dami nang makakakita niyan, mga tropa ko. Ganun yung ginagawa ko every once in a while. Nag-a-ads ako para kahit papano magkaroon ng traffic yung pinaka social media ko, maraming makakita, at iba yung ads, iba rin yung boost. Makikita ninyo dito sa screen natin, merong boost, eto yung ads. Yung
yung boost mga tropa, ayan yung binuboost ng Facebook, yung pinaka-post mo. Halimbawa, nag-o-offer ka, ibuboost nila yan, mas maraming makakakita na audience na parang tipong organic yung mangyayari. Kapag sa advertisement naman, dito medyo selective. Pwede mong ma-edit kung sino yung makakakita or sino lang yung makakakita. Mas sulit mga tropa kung mag-ads ka, sa totoo lang. And syempre kung meron kang extra budget, pwede mo yung sabayan ng pagbuboost ng post. Ginagawa ko talaga yan. Pero every once in a while lang, kasi alam nyo naman, syempre kailangan din natin ng pera. Eto, kung meron lang akong sobrang pera, kasi alam mo naman talagang medyo sugal din to, yung pagbuboost dyan ng ads. Pero talagang 100% makakakuha ka dyan. Ang pinaka-importante talaga mga tropa, magkaroon ng traffic or magkaroon ng organic views yung pinaka-page mo para syempre hindi ka na makapag-chat or hindi mo na gagamitin yung pinaka-main Facebook mo, yung pinaka-main account mo. Dito ka na lahat makikipag-transact sa pinaka-page mo. Ganun talaga ang ginawa ko. Chinaga ko lang every now and then. Lahat post ka lang, my day, sa pinaka-page mo, sa pinaka-profile mo sa Facebook. My day mo lang lahat ng ginagawa mo. May magchat-chat at magchat-chat dyan mga tropa. Pero iwasan nyo din yung mga tropa nyo na mga medyo buraot dyan. Meron akong customer na teacher pa mismo, pusang gala, binuraot ako. Hindi ako binayaran ng hype na yun. Nakaka-bad trip. Kaya kahit sino maging customer mo, lagi mo na siyang sisingilin ng 50% down payment para kahit papaano safety ka. 'Di ba? Ganun talaga. So again, medyo konting recap lang din tayo, no? Isipin mo muna kung ano yung pinaka main product mo and isipin mo kung ano yung medyo katayuan mo, 'di ba? Sabihin natin nasa church ka or private sector ka or sabihin na natin na stay at home single mom, 'di ba? Ganun. So isipin mo yung pinaka niche or pinaka main product mo. Practicein mo ng practicein. Post ka lang sa Facebook page mo, post ka lang sa pinaka profile mo, my day mo, and every once in a while gumamit ka ng boost or ads and maghanap ka ng mga halimbawa party or birthday party, mga babies, and message mo yung nanay or halimbawa naghahanap sila ng ganito ganyan, pero napaka-effective talaga yung ads sa totoo lang, napaka-effective nun. Pero kung medyo meron lang kayong extra budget, medyo sugal talaga, pero palawakin ninyo yung pinaka Facebook page ninyo, paramihin nyo yung followers, as in hindi galing sa yung tipong nakikipag-follow to follow ka. Pangit yun As in gawin mong organic, at least lahat ng magiging naka-follow sa'yo 100% naging customer mo. Huwag kayong may pag-follow to follow. Ako mga tropa, gusto ko lang na i-follow yung pinaka-page ninyo para matulungan ko rin kayo. Kung nakikita ninyo nagpo-post ako, na i-comment ninyo dito yung page ninyo para makita ko yung mga kinakraft ninyo, para ma-share ko din. Kumbaga tulong na rin yun para makakita or makita ng ibang tao pa yung ginagawa ninyo, para kapag nagustuhan nila, baka i-message kayo, may mga chance na ganun, di ba? Ganun lang talaga. Inuulit ko, wag kayong magfa-follow to follow. Mas maigi pa na mag-consume na lang kayo ng 100 or 200 para sa ads, mas maganda. Kasi mga tropa, once na kagaya nito, medyo recognize na tayo sa Facebook page, medyo mataas na yung tiwala ng tao, kaya na nilang magbayad kagad, nakapagbayad na sila kagad, hindi yung kagaya dati na medyo iniisip nila baka scam pa to. Kaya napaka-importante rin na ginagamit nyo every once in a while yung pinaka main profile ninyo sa pakikipag-usap sa mga customer. So sana natututunan nyo yung mga sinasabi ko, no? Kasi lahat ng mga sinasabi ko dito, lahat to impromptu. Kumbaga bigla-bigla ko na sinasabi to, inaalala ko lang kung ano yung mga nagiging journey ko. And kung nasa status ka ng halimbawa stay at home mom, napakalaking impact din na meron kang tarpaulin. Eto yung wag na wag nyong kakalimutan. Kung nakikita nyo sa likod ko, kadadating lang nung pinagawa kong tarpaulin, napakalaki niya, 3x5 yung sukat na ginawa ko. Eto yung design, pwede nyong gayahin yung design na to mga tropa, or gumawa kayo ng sarili ninyo. Sobrang dali lang naman sa Canva, and kung gusto nyo ng Canva Pro, message nyo lang ako, meron tayo nyan, and ilalagay ko din sa description kung saan ako nagpagawa ng tarpaulin. Isa rin to sa mga napakalaking bagay talaga, yung tarpaulin na yan, napaka-importante nyan kung medyo nahihiya ka maipag-chat sa mga tao. Pero kung magbi-business ka, alisin mo yung hiya na yan mga tropa, kasi kung mahihiya ka, kung magbi-business ka, kung ayaw mong i-post sa profile mo, ayaw mong i-my day yung mga ginagawa mo, hindi ka ikita dyan, hindi ka magkakaroon ng customer. Lakasan mo yung loob mo, kapalan mo yung mukha mo, i-chat mo yung i-chat ng i-chat yung mga possible na gusto mo maging customer, 'di ba? Napakarami
maraming groups. Hanap lang kayo ng groups na malalapit sa inyo. Halimbawa, taga San Pablo kayo, taga Batangas kayo, hanap kayo ng groups dyan. Post lang kayo every once in a while, pero wag nyong raratratin, wag nyong as in yung medyo na-spam. And nire-recommend ko, pag may nag-post na naghahanap ng kailangan ng mga souvenirs, wag kayong magko-comment, wag kayong magko-comment ng PM send. Ang gawin nyo, i-recta nyo ng i-message. Pag hindi kayo pinansin, move on to the next mga tropa. Hanap kayo ng ibang prospect. And napakalaking tulong ng mga ibang nagbo-vlogs din dyan ng mga, sabihin na natin ng mga amateur vloggers or yung mga small content creator. Ayan talaga, gusto nila na meron silang mga stickers. Ayan yung mga gusto na talagang magpapagawa talaga yan. As in, 100%. Ginawa ko talaga yan. Basta, kahit papano sa isang araw, makapag-chat kayo ng at least 20 na tao. Sa 20 na tao na yun, 2 or 3 doon, possible kayong magkaroon ng customer. Wag lang sobrang daming i-chat nyo araw-araw. Kasi nagiging spam. Nagkakaroon ng spam si Facebook sa Messenger, sa message. Kasi ang gusto ni Facebook kahit papano, gumastos din tayo dyan. Dahil nga dito sa kanilang mga advertisement. Ayun. And na-experience ko din parang sa isang araw, parang 50 na tao yung nami-message ko. And parang hindi na dumadating yung message ko sa kanila. As in, hindi na napapansin. Kaya nag-come up talaga ako kahit papano, pag may extrang 200, extrang 100, nag-ads talaga ako. Yun yung pinaka-importante. Pero, ayun wag lang talaga kayong mahihiya kung mag-i-start kayo ng kahit na anong business. Kasi kung mahihiya kayo, walang mangyayari. Pasensya na kung medyo magulo yung pagkakasunod-sunod ng mga pinagsasabi ko. Unawain nyo na lang and sana magkaroon kayo ng idea and comment lang kayo dyan. Medyo mahaba na siguro yung mga nababanggit ko. And kapag nagkaroon ka na ng pinakauna mong customer, yung customer mo na yan, meron pa yung kakilala. Na yung kakilala niya, meron pa rin kakilala. Kaya magsasanga-sanga yan. Kumbaga makikilala at makikilala ka as times goes by mga tropa. Maniwala ka lang. Pero mga tropa, walang isang idlap or yung tipong bigla kang magte-trending, bigla kang ganyan. Step by step talaga yan. Sobrang swerte mo kung medyo talagang pumaldo-paldo ka, pero sa una talagang medyo mahirap. Basta ang tatandaan mo, yung nagpagawa sa'yo na customer, 100% perfectan mo kahit papano. Kasi yung experience niya, ma-share niya yan sa mga kakilala niya, magsasanga-sanga yan hanggang sa i-message at i-message ka. So ayun lang. Eto, mag-iiwan lang din ako ng isa pang patunay, no? And kapag sobrang dami mo ng followers, meron ka ng possible na maging customer dyan. 'Di ba? Isipin nyo nga tong post ko ngayon, no, mga tropa, dito sa page ko. Sabi ko dito, walang yumayaman sa 3 pesos na print, pero sa pang-uuto ng Epson 121 10K. Biruin nyo yun, mga tropa. Yung Epson 121, kaya nilang ibenta ng 10K. Bakit? Kasi established na yung page nila, ang dami na nilang followers, ang dami na nilang subscribers, kaya akala ng mga tao, ganun talaga yung presyo ng printer. 'Di ba? Pero anyway, kung medyo sumikat kayo, kung medyo nare-recognize kayo, kahit paano naman sana wag kayong masyadong manguto ng kagaya ng mga iba dyan, no? And lagi kong sinasabi, mga tropa, research is the key talaga para hindi kayo nauuto ng kung sino-sinong Poncio Pilato dyan. Siguro dito ko natapusin yung vlogs na to. Kung medyo naguluhan pa kayo, siguro gagawan ko ng draft step by step, pero kahit paano step by step ko na yun eh. Ganun lang talaga yung ginawa ko sa journey ko eh. And eto, mga tropa, medyo tumatanggi na rin ako sa paggawa-gawa ng stickers netong mga nakaraan. Nakakapuyat kasi talaga kapag sobrang dami. Ma-overwhelm ka naman kapag sobrang dami mo ng customer. Eto pa, dagdagan ninyo yung tulong na pwede ninyong makuha sa kung sino-sino mang partner ninyo dyan sa buhay, no? Kasi mas mapapabilis yung trabaho ninyo. Hindi nyo kaya mag-isa yan. Sobrang nakaka-hassle. Kaya ako, mga tropa, medyo tumatanggi-tanggi minsan ako ngayon sa paggawa-gawa ng stickers. So, ayun na lang. Like, share, and subscribe. Message na lang again sa mga gustong magpa-guide, sa mga gustong magsimula ng printing business. At lagi ko sinasabi, huwag magpapauto. Bye-bye. Huwag kang magpapauto, mag-isip ka sa pilian. Sa laro ng buhay, dama ang tampuhan. Di lahat ng nagpa-hype, siguradong totoo. Sariling landas, hanapin mo.